Mas lalong tumibay at naging matatag ngayon ang pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano at yung kanilang grupo ho na bagong mayorya diyan po sa Senado, yung 13 o kung ngayon 12 sila, wala ho si Senator Bato, ay mas lalong sabihin natin talagang matibay at mahihirapang tibagin. Yan po ang binabanggit ni political strategist Lito Banayo. At dalawa ho isyo nating pag-uusapan at bukod dito ay may binabanggit din ho ito pong si Senator Rodante Marcoleta na kung saan ito raw po ang kauna-unahan na nagkaroon po ng pagpapalit o pagbabago ng liderato dyan po sa Senado. Sa kanyang pagkakaalam ay wala pong basbas ang Malacanang. So dito ay umpisahan muna natin mga kababayan ito hong binabanggit ni Senator Marcoleta na kung saan ito yung pinaka-latest, no? Yung pinaka-huling pagpapalit ng liderato dyan po sa Senado na kung saan ay nakuha po ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pamumuno. Yun ho, kasi maging Malacanang ho talaga nagulat ho eh. Wala hong mag-aakala na kung saan ay, kasi pag nagbibilang ho sila, ang kanilang pananaw ay hindi makakakuha ng 13. Bakit to? Kasi wala ho si Senator Bato de la Rosa. Pero hindi po akalain ng lahat, eto nga si Senator Marcoleta, hindi niya rin akalain na biglang sisipot ito pong si Senator Bato de la Rosa. So sabi po ni Senator Marcoleta, ito ang eksaktong pagkakasabi niya, correct me if I'm wrong, but this is the only takeover that has no blessings from Malacanang. O yan ho, ang sabi ho So, ibig sabihin, kasi sa mga nakaraan, may nabanggit ho niya na, di ba, pinalitan si Senator Mig Zubiri bilang Senate President ay nung maupo itong si Senator Chis Escudero, di ba? Ang sinasabi, talagang may mga report na tinawagan ng Malacanang, yung ilang mga senador, so nabago. Tapos nung naupo si Chis Escudero, ay hindi nagustuhan ng Malacanang kasi ang issue ho rito kay Senator Mig Zubiri, yung una, kaya siya napalitan. Ito yung mga kumakalat ho na issue, bagamat siguro makukumpirma rin po ito, na kung saan ay hindi pinaboran at hinarang ng Senado noon yung charter change, kung inyo po matatandaan yung sa People's Initiative. Di po ba? At na kung saan mismong si nooy Senate President Mig Zubiri, ayaw niya po ng charter change. So makatapos po niyan ay natanggal po siya at napalitan ni Chis Escudero. Pero yung kay Senator Chis Escudero, nung siya po ang Pangulo ng Senado, ang isa rin sa di umano na hindi rin nagustuhan o ikinahimbierna ng Malacanang, yung kanyang pag-handle naman dito po sa impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. Siguro alam niyo naman noon nangyari na kung saan ay ang pakiwari ng lahat at ng Malacanang ay sadyang idinidribble ni Senator Chis Escudero, pero kalaunan ayun nagdesisyon ng Supreme Court na unconstitutional pala yung inihain na impeachment complaint ng mababang kapulungan laban po kay VP Sara Duterte. So diniklara pong void at labag sa ating saligang batas. Di po ba? So, yun po. At yung pinag-uusapan na forthwith, naglabas din sa pinakahuling ruling ng Supreme Court na sinasabi, hindi ang ibig sabihin agad-agad, daglian o kinabukasan. Ito'y reasonableng oras. Yun ho. So, pagkatapos ho niyan, mga kababayan, ay yun na. So, parang hindi nagustuhan ito hong di umano'y paghawak ni Escudero sa impeachment, napalitan siya ni Tito Soto bilang Senate President. Yan na ho, mga kababayan. So talagang mga nakaraan, medyo manipis talaga dahil sa malakas po yung nooy minority dyan po sa Senado, di ba, na pinamumunuan din na minority leader si Senator Alan Peter Cayetano. Di ba, siya mo sila. Tapos pag binibilang mo, parang mahihirapan maka-13 dahil sa si Bato nagtatago di ba, Senator Bato. Pero ngayon, ito ay biglang nabuo, 'di ba? Pumunta ron
si Senator Bato sa Senado. Actually, nakipaghabulan pa sa NBI at talagang yung lumakas pong ugong na magkakaroon ng, sabi natin, pagkilos, yung kasalukuyan noong ay minorya sa pangunguna ng Senator Alan Peter Cayetano, magang-maga pa lang ho, ando na po yung mga naka-standby na po yung NBI. At ang sinasabi ay talagang, ano ho, no, yung nag-ano na ho, yung nagtipon-tipon, pinag-almusal, pinakain pangaraw ho mga kababayan sa ano no, sa opisina ni nooy Senate President Tito Soto. O yun ho. So ang binabanggit. Yun ho mga kababayan mga nangyari. Tapos, nagkabulan, pagdating sa session hall, yun na, buo sila. Pinabakante yung buong pwesto ng Senado at yun no, naluklok na ho na Pangulo ng Senado, ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. So yan po, at sabi, wala pong basbas, nagulat ho ang Malacanang. Yun ho, sabi ho ni Santa Marcoleta. Kaya ngayon, talagang nagpipilit kasi ang mga report at sinasabi, kontrolado ho ngayon ng bagong mayorya. Ito hong Senado at ito po hindi naman maitatanggi na talagang kaalyado po ito ni VP Sara Duterte. At isa ho sa ikinakatakot din ay baka muling mabuksan ito hong usapin sa flood control. Ako, dapat ho talaga mabuksan ho ito at magkaroon po ng mas malalim na investigasyon kasi hindi pa ho ito tapos Marami ho ang mga gustong tumistigo na kung saan pinigilan po at hindi ho pinansin ni Senator Ping Lacson na siya pong chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi ang lumilitaw, tatamaan pala siya. Kasi ayon nga ho sa kwento ni Senator Marcoleta na ito hong si Senator Ping Lacson bahagi ng mga kandidato nung nakarang administrasyon base sa nakita ho ni Senator Marcoleta na kung saan meron daw pong 8 billion. May listahan accounting at may computation pa ho itong si dating USEC Adrian Bersamin na kung saan nagre-report daw sa Pangulo itong mga nagaso. So 8 billion ang budget para sa kampanya. So sa mga kandidato na bigyan daw po kasama ho si Senator Ping Lacson. Yung pong sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi po ba? At bukod ho dyan, mga kababayan, ay siyempre talagang ang matindi ho rito yung 18 ex-Marines binaliwala ho ng Senate Blue Ribbon Committee. Yung kay Gutesa talagang ginulpi ho at binutasan ho rito sa notaryo na kung tutuusin wala naman ho ang bisa ho yun wala ho walang balor ho yun dahil sa kahit na hindi nga notaryado, kahit wala nga ho affidavit pwedeng humarap po sa Senado, di po ba? So dito ho mga kababayan ay napaganda ho. At mabuti rin ito pong si Senator Pia Cayetano magiging chairperson ng Blue Ribbon Committee dahil kasi baka maging personal yung ang atake. Halimbawa, kung si Senator Marcoleta ang chairman, tapos siyempre sila Lacson magtatanong, baka magkainitan. So mas maganda, tama ho ang desisyon, galing ho talaga ni Senator Alan Peter Cayetano at yung bagong mayorya, ang galing ho, maganda yung kanilang strategy. At para magdire-diretso ho ang investigasyon. Kasi baka gawing dahilan na magkaroon ng away tapos itigil na yung investigasyon. So maganda ho ito. Kasi kahit naman hindi chairman si Senator Marcoleta ng Blue Ribbon, pwede naman siyang mag-suggest at sigurado namang ito ay pakikinggan at apurbahan ng chairperson na Senator Pia Cayetano. Patawag yung 18 ex-Marines, patatawag ho yan lahat. Itong si Gutesa, tapos si Zaldico na nasa abroad, pwedeng paharapin ho yan online, di po ba? So yun po ang ilan po sa mga magandang kaganapan. At eto ho, may binabanggit din ito pong si political analyst, itong si Lito Banayo, na kung saan talagang yung setup ho ngayon, halimbawa sabihin natin 12-11, pero 13 ho kasi talaga ang kinakailangan para magpalit ng liderato. Kasi kahit nabawasan ho sila, wala po si Senator Bato, basta't nasa batas ho kailangan 13 kasi ang bilang lagi 24 kahit na may absent na wala 24, so 12 plus 1 kailangan 13.
So sa ngayon, sabi ho ni political analyst Lito Banayo, nako mas mahirap po ngayon tibagin yung bagong mayorya na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Bakit to? Kasi sa dami ho ngayon ng kanilang mga pinagdaanan, yung kung ano-ano mga paninira, di ba? Dito ho sa grupo ho nila, talagang matindi ho eh. Di ba? At yung nangyari hong gulo diyan po sa Senado na kung saan ay pilit po silang pinapasok ng mga ahente ng NBI. So matindi ho ito. Mahirap po ito at ang pinakamatindi ho at ang pinaka napakinggan ko sa pagbibigay diin ni ni Ginoong Lito Banayo na tama ho na ito pong si Senator Alan Peter Cayetano ang Pangulo po ng Senado. Lalo't ngayon ho ay may impeachment trial. Bakit ho? Dahil siya po ay isang abogado. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan, itong ilang bahagi ng pahayag ni Ginoong Lito Banayo. Karoon na naman ng Senate leadership change. But one, do you think that Senate President Alan Peter is now safe from any changes or is he still under threat of being replaced? And what do you think of Senator Sherwin as a potential replacement? Kasi yun yung lumulutang na name. Yeah. Before talking about Senator Sherwin Gatchalian's possibility of becoming the Senate President, what has transpired because of these very clear, very obvious attempts to wrest control once again after a week or so, is that nag-harden ngayon yung 13. Minus ba to because he's not there, the 12. So you have a situation where if you're going to change leadership again, you have a 12 versus 11. No, so wala pa rin. 12 is one higher than 11 because you need 13 votes, no. Nag-harden na yun eh kasi they went through the crucible of so much shall we say demolition from so many quarters, both traditional media, social media, and the so-called political analysts. In the case of Lauren and Alan, even their alumni, no, school alumni, no. So syempre laging sama-sama na tayo, panindigan na natin ito. That's one, no. Two, one of the reasons why I was happy that Alan Cayetano became Senate President instead of Tito Soto is because Tito Soto, for all his experience in politics and entertainment for that matter, is not a lawyer. And remember, when we had the impeachment of President Erap, no, it was presided over by Chief Justice Hilario Davide and Senator Nene Pimentel, both of whom are seasoned lawyers. No? In the case of the one of against Corona, and you were there, no, it was presided over by a real legal luminary, no, which was Juan Ponce Enrile. So may order talaga yung proceedings, no, yung procedure. In the case of Senator Tito Soto, how is that going to happen? Will he keep reading, will he keep consulting Kiko Pangilinan, who's the only other lawyer in the minority, in their block, no? No, yun ang problema no? Because the Senate right now has only 5 lawyers, no? And very few of them, for that matter, have real trial experience, di ba? No, unlike in the past when the Senate was almost completely filled up with lawyers, no? So in your opinion, importante na lawyer ang mag-preside over the impeachment trial? Yes, because otherwise, magulo, no? I mean, this has to be in the same way that I found, look at the Justice Committee in the House. O yan po ang pahayag ni Ginoong Lito Banayo. So binabagit niya ho, no, na tama ho. Sabi niya, magiging talaga mas matatago ngayon, malabong matibag yung bagong mayorya. Tapos, yung naging interesado ho ko, yung sinasabi niya, hindi naman abogado si Tito Soto eh. So magulo yung magiging impeachment trial, yung paglilitis. Kasi sa mga nakaraan, inihalimbawa niya kay sa impeachment ni dating Pangulong Erap Estrada, ang presiding officer noon ay si Senator Aquilino Nene Pimentel na isang talagang seasoned lawyer, no? Talagang kilalang batikang abogado, 'di ba? So maganda kasi at ang kanyang kasamang presiding officer, yung Chief Justice, di po ba? Kasi nasa saling ng batas, kapag ang presidente ang nililitis, kinakailangan Chief Justice at ang Senate President, Pero ngayon, sa kasong ito ay Vice Presidente, yung Senate President lang po, mga kababayan.
okay na ho yan. So dito ho, so maganda ho, dahil sabi nga ni Lito Banayo, kung si Tito Soto ang Senate President at siya ang mag-preside sa impeachment trial, hindi siya abogado. Tapos sa grupo nila, iisa lang abogado, si Senator Kiko Pangilinan, alam naman laging kukonsulta siya ron, di ba? Kaya nga, di ba, nung una, nung hindi pa siya natatanggal, gagawin nilang impeachment, manager ba, kung ano-ano, itong si Kiko Pangilinan, kasi nag-iisang abogado eh. Samantalang ngayon, kasalukuyang mayorya, ang dami pong abogado dyan. Senator Marcoleta, Chis Escudero, Pia Cayetano, tapos itong si Senate President Alan Peter Cayetano, 4 sila. Samantalang sa kabila, iisa lang ho. Kasi sa kabuuan ng Senado ay 5 lang po ang abogado na nahalal dito po sa ating Senado. So, yun ho. At siyempre, yung binabanggit natin nung kay ERAP ay si Senate President doon ay Aquilino Nene Pimentel, abogado. Tapos yung sa impeachment ni Chief Justice Corona, si Senator Juan Ponce Enrile na kilala ring legal luminary at isang abogado. So maganda ho ang takbo. Ngayon ho, dito ho, yun ho at least maganda ho ang magiging takbo rin ng impeachment trial dahil sa isang abogado, ito pong si Senate President Alan Peter Cayetano. So yan po ang mga kaganapan. Kayo ho, sa ating mga kababayan, ano masasabi nyo rito? Kasi ito, dalawang usapin pinag-usapan natin, sabi ho ni Lito Banayo, ito batikang political strategist, nako malabo ng matibag, nahihirapang tibagin yung kasalukuyang mayorya. At ang masaklap lang ho, medyo talagang malungkot ho na pangyayari dahil sa ngayon, talagang sobrang hati yung Senado. At may nagkwento raw sa kanyang senador, hindi raw nag-uusap-usap parang magkabilang grupo talaga nangyari kasi talagang matindi yung siraan Sa mga nakaraan ho, pagkatapos po ng pagpili ng bagong Senate President, wala na, tuloy na trabaho. Pero ngayon ho, parang masyadong naging personal. Kasi parang naging bitter ho kasi yung grupo ho ni Senator Tito Soto na natanggal ho sila, tapos hindi ho nila matanggap na nawala ho sila sa poder, nawala sila sa pwesto. Gusto agad nilang bawiin. Hindi po hindi ganon. Dapat pag nawala, tanggapin mo sa maluwag sa iyong puso. Tapos, trabaho na. Senador ka naman At dapat ay bigyan mong prioridad yung interest at yung kapakanan ng taong bayan. Ang dami problema. Tayong mga Pilipino, dami natin problema. Ang taas ng presyo ng bilihin. Yung krisis sa langis, hindi pa rin tapos. Ang taas ng presyo ng produktong petrolyo. Yung inflation natin, tumataas. Yan po yung tumatagos sa issue po ng bilihin. Yung ating ekonomiya, yung investment, yung halaga ng piso natin kontra dolyar, talagang lagapak ho. Ang dami pong problema. So, sana yun ho mapagtuunan ng pansin, di po ba? Tapos na po ang pilian Nakapili na ho ang mayorya sa Senado. Dapat itong sina Senator Tito Soto at iba pa ho ng mga kanyang kaalyado sa minorya, trabaho na tayo, di po ba? Wala kung ano-ano mga politika, kung ano-ano sinasabi, pag-aaksaya ng panahon, dapat trabaho na po ang buong Senado. At, halimbawa, may nakonbina kayo bilang impeachment court, yan, pagkatapos niyan, pag mayroong trial na, dire-diretso na ho kayo, di po ba? Sige ho, magbigay na po kayo ng comment dito po sa atin, yung dalawa nating issue na sabi ho ni Ginoong Lito Banayo, tama na si Senator Alan Peter Cayetano ang mamuno dahil siya po ay isang abogado, si Tito Soto ay hindi abogado, para hindi magulo yung impeachment trial. Tapos, sabi ho ni Senator Marcoleta, ngayon lang, kauna-una ang pagkakataon na walang basbas mula sa Malacanang itong pagpapalit ng liderato diyan po sa Senado. Sige, comment na po kayo. At sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.